afternoon, everyone. So, it's another Buhay Nanay serya na naman tayo ni Ate Jen. So, for today's video is ito ay kahapon. So, syempre nga, nagluto ako, 'di ba, ng ginisang munggo. At dito pa ako nakabili sa bulihan para nga naman kompleto rekado na. So, dito sana ako dadaan sa bulihan. Kaso nga lang, parang naisip ko ay sa Lilian na lang pala. Kasi alam mo yun, yung pag dito sa bulihan, mas marami yung dumadaan ng mga sasakyan. Unlike dito sa Lilian na yung mga papuntang Balitok lang at dito sa kabilang dito mismo sa Lilian ang dadaan ng mga motor. So alam mo, habang ako ay papunta sa may Lilian ay nakita ko yung mag-asawa na pinsan ng aking mister yung yung mister nito si ate. So, alam mo ba na nakakatuwa kasi alam mo yung ah, parehas na hindi sila tatrabaho sa mga company, sa mga fast food, or sa mga kung ano pa man. So, eto si ate, ayan, napakabait niya ni ate, nagpapautang yan. So, ayan, alam mo yung ganun lang yung pamumuhay nila, simple. Ayan, tingnan mo, nangunguha sila ng pakain sa kabayo. Tapos si ate nagtitinda-tinda ng mga ganito, mga ulam, mga pang-almusal. Basta marami siyang itinitinda. Alam mo yun yung hindi sila nag-abroad, pero yung nakakaraos sila sa isang araw, 'di ba? Tapos, nakapagpaaral din sila ng college. So, ano yung pinakang pinipinpoint ko sa sinasabi ko? So, ang sinasabi ko is yung kahit na nandito ka sa Pilipinas, basta may sipag, may tiyaga, oo, pero alam ko na mas masagana kapag ka nasa ibang bansa. O, 'di ba? Mapasaan ka man dito sa Pilipinas or dun ka sa ibang bansa, kapag ka talagang magsisikap ka, may pangarap ka, at diskarte ba? Yung pang-araw-araw na meron ka, yung pag wala magkakaroon ka, alam mo yun yung ganon. So, proud ako dun sa mga magulang na talagang inilalaban ang mga karapatan bilang magulang. So, alam niyo yun, yung kayo dito, kayo doon. Unlike with me, na nandito lang sa bahay at hindi naman maganda. Charot! Ay, hindi. Alam niyo mga ka-idol, sabi ko nga sa inyo, kapag dumating na yung oras at tamang panahon na hayaan mo lang yung nangyayari sa buhay mo na ganito ka ngayon sa ngayon. Pero kung talagang God's will at gusto niya na may nakalaang plano para sa'yo, 'di ba? Mangyayari at mangyayari yun. Sabi ko nga sa inyo, kahit anong gawin mo, alam mo yun yung marami kasi kaming pinaplanong mag-asawa. Tapos every time na magpaplano kami na, oh, dapat ganito, dapat ganyan. Bili tayong ganito, bili tayong ganyan. Alam mo yung may pera na kami, tapos, merong magkakasakit yung anak namin, mauospital yung anak namin. Hindi yung ano hindi yun sabihin natin siguro na nagkataon lang kasi paulit-ulit. Every time na magkakapera kami ng magkano nakatabi. Alam mo yun yung naka-stack siya, ganun. Parang yung pag minaan mo yung anak namin na pera, ewan ko lang kung ganun yung mindset mo. Pero sa mga nangyayari sa amin, kaya pag pagka meron kaming sabi ko sa mister ko, pag may kwarta tayo at meron tayong paggagamitan, may bibilhin, ay bilhin na natin. Wag na utang na loob mga ka-idol. Alam mo yun, yung ah, ano, kasi ganito yun, sumahod na nga kami dito sa Facebook, hindi dito sa account ko, sa account ng mister ko. At alam mo ba na sabi ko nga ay may gusto kaming bilhin noon or may gusto kaming bayaran na utang. Pero
na binbin kasi nga masyado kaming na busy. At alam mo ba ang nangyari? Ilang araw lang yung pera na pinaghirapan namin, pinagpuyatan namin. Alam niyo naman, sa mga content creator dyan, kung paano paangatin at pagandahin yung iyong bahay dito sa FB bilang isang content creator, eh, 'di ba naman napakahirap. Tapos, good to say na yun nga sumasahod na nga kami. Eh, alam mo ba na yung sinahod namin talagang as in, lagapak sa kanyang pedya, bayad sa pedya, bili ng gamot, ng vitamins. Eh, sa awa naman ng Diyos, salamat naman. Oo nga, dapat ipagpasalamat namin na hindi na kami nakapangutang sa iba para sa pampagamot, 'di ba? Sige salamat po. Charot, parang ang sama ng loob mo naman. Hindi, siyempre yung, mindset mo ba na kapag magkakapera ka ng gano'n, eh, imbes na may mabibili ka na sa gusto mong bilhin tapos biglang alam mo yun, yung hindi ko sinisisi yung anak ko na nagkakasakit siya, ha. Kaya dapat sabi ko talaga, ay naku, pagka may pera talaga, ibili na kung ibili. Alam mo ba yung kinita ko mga ka-idol sa, nung eleksyon? Kasi ako ay nagtrabaho ng eleksyon. Tapos nagtinda kami ng bulaklak, oo. Nung nagtinda kami ng bulaklak, may kinita rin kami dun. May, mahigit 2,000 din. Ay, sabi ko sa'yo mga ka-idol, talagang kinabukasan na wala na akong gagawin. Hay nako, tara. Tara na, ipambili na ng mga gamit. Oo, ipinamili ka agad namin, agad-agad ng, ng mga gamit ng mga anak namin. At ayun na nga, nakakatuwa naman, 'di ba? Yung hindi na namin ulit uutangin at hahagilapin yung ipambibili. O 'di ba? Yun yung ano ko eh, kung saan mo dadalhin yung pera, kung anong paggagamitan mo, gamitin mo na agad, charot. Alam mo, nakakaanggit lang yung mga yung mga persons na karami-rami nilang ipon. Alam mo yun, yung kahit barya, may buo. Tapos nag-aalkansya sila. Nakakainggit kayo. How to be you po. Na gustong-gusto namin mag-ipon pero marami kaming ipon. Alam niyo kung saan? Doon sa iba't ibang ospital. Kagaya ng first natin dyan sa Pedja, kay Doktora Habir. Sunod ay kay Doktora Dada. Talagang libo ang aming naipondo kay Doktora Dada. Tapos kay Doktora Sunshine, nanggaling din kami kay Doktora Sunshine. Tapos bukod pa sa mga albularyo, hindi sa binibilang ko, ha. Tapos dalawang pa-hospital kami dyan sa Eastern PAMI Hospital at dito sa Pioneer. At may pondo rin kami dyan sa infirmary. O, diba? Meron din kaming pondo sa Pakil. O, diba? Ganun ka kayaman ang aming anak. Kaya kung meron nga lang kami nga marerepan dun sa mga pinondo namin sana. Kasi hindi eh. Wala. So, ayun lang ang kwento ni Ate Jen.